Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinakatakutan, komentarista na nagsasabi ng katotohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epipanyo Labrador! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Magandang araw po at maraming salamat sa inyong lahat. At syempre sa umagang ito, mga minamahal kong mga kababayan, binabati po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa at maging sa mga bago natin mga subscribers na nakakasama natin ngayon sa pakikipaglaban sa mga politikong korap at mga taong umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Maraming salamat po. Sa umaga po ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan ho natin ito pong mga nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa kung saan dahil po sa mga korupsyon ay tayo po ay lalong bumabaon sa kahirapan. Dahil po sa mga korap na politiko, tayo po ay talagang nalalagay sa alanganin at ang naghihirap po dito at nagdurusa, siyempre po yung mga katulad natin mga mahihirap na sapat lamang ang ating pamumuhay sa araw-araw. Bago ang lahat, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. At siyempre, binabati din po natin maging yung ating mga kapatid na patuloy ho nating nakakasama dito sa ating samahang Civilian Anti-Crime Group Brotherhood. Sa umaga pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan ho natin ito po ay konting kaalaman lamang na baka mabahagi natin sa inyo. Alam nyo, nung mga panahon ho, ni Ramon Magsaysay, ewan ko lang kung meron pa po tayong mga buhay na kapatid natin na nakakaalam sa naging kasaysayan ni Ramon Magsaysay bilang Pangulo ng ating bansa. Alam niyo, nung panahon ho kasi ni Ramon Magsaysay, kaya siya binansagan na tagapagligtas ng demokrasya dahil sa kaya siya tinawag na kampiyon ng masa kasi dahil sa ibinalik ho niya yung kumpiyansa ng taong bayan sa gobyerno. Sinikap po niya na mawala yung korupsyon
sa pamahalaan, pinatalsik ang mga inkompetenteng general. Isa ho yan sa hindi po malilimutan ng ating mga kababayan. Talagang pinakita ho niya nung sa kanyang panahon na hindi po maaari yung mga pagnanakaw na yan ng mga tiwaling mga opisyal ng ating gobyerno. Sa lahat to na naging Pangulo, siya lang ho yung nakagawa ng ganong uri ng pag-iisip. Natanggalin ng korupsyon. Kung maalala ninyo, no, kay Emilio Aguinaldo, yung unang-una nating Pangulo, nagsimula ho kasi tayong nagkaroon ng Pangulo dito sa ating bansa noong 1898 hanggang 1988 hanggang 1901. Si Emilio Aguinaldo. Kaya lamang ho, hindi ho naging maganda yung kanyang pagiging Pangulo sapagkat siya ho ay naging traidor. Dahil po sa kapwa Pilipino ho niya, dahil nga po sa, sabihin na natin direkta, katakawan sa kapangyarihan, natatakot siya na maagaw sa kanya yung kapangyarihan, pinapatay ho niya si Andres Bonifacio kasama yung kapatid ni Andres Bonifacio na si Procopio. No? Yun lang ho hindi nakaganda sa kanya. Hindi naman natin maitatanggi na may nagawa naman sa bansa natin si Emilio Aguinaldo. Kaya lamang po ang hindi ho maganda sa kanya dahil po natatakot siya na maagaw yung kapangyarihan sa kanya ng tunay na kinikilala na presidente ng ating bansa na si Andres Bonifacio, ipinapatay ho niya sa mga kapwa niya Kabitenyo yung ating magiting na bayani na siyang naging supremo ng himagsikan. Kung maalala ninyo, itong si Aguinaldo ay kusa hutong pumunta doon kay Andres Bonifacio para umanib. Pero ganun pa man, talagang mayroong mga taong naiinggit sa kapangyarihan. May tao po na gusto nila na sila ang nasa kapangyarihan kaya kahit anuman, noon pa man, may mga politiko na pala na wag lang mawala sa kanilang posisyon ay handang pumatay. Akala ko, nung panahon lang ni Ernie Tevez, sa nangyaring iyon, parang doon yata kinuha ni Ernie Tevez yung dahilan. Para hindi mawala sa posisyon, kailangan magpapatay. Nung sinundan ho kasi ito ni Manuel Quezon, noong 1935, 1944, medyo wala po tayo naririnig na ganong klaseng estilo. Dahil iba naman ho ang estilo nito ni Manuel Quezon. Magmula ho kay Jose Laurel, maging kay, sino to? Si Osmeña. Magmula na doon kay Manuel Rojas, kay Elpidio Quirino, no? Kay Manuel, dito kay Magsaysay, kay Carlos Garcia, Diosdado Macapagal na ama nito ni itong si Diosdado Macapagal ay ama ito ni Gloria Macapagal Arroyo na kawatan. Mandarambong. Tapos sinundan naman nitong isang presidente dahil ayaw niya yung umalis sa kanyang posisyon, ba't naman yung mga nauna sa kanya tanggap na tanggap ang pagiging Pangulo hanggang 6 years lang. Pero ito, dahil siguro sa nakita niya masarap ang kapangyarihan bilang isang presidente, ay sinikap niyang tumagal ng napakatagal. Ito lang ho yung presidente na talagang biro mo hindi pumayag, nandiyan 6 years lang siya. Kaya sinikap niya. Dito pa lang nakikita mo na gahaman sa kapangyarihan 'Di ba?
Balak nga din gawin dati yan ni Duterte, kaya lang hindi umiral. Dahil hindi iiral, sinikap na lang niya na makapasok si Sara sa pagiging presidente para manatili pa rin sa kanila yung kapangyarihan. Kasi alam ni Duterte na kapag si Sara ay nakapasok bilang presidente, siya pa rin ang magiging utak niyan, asahan niyo yan. Tapos sinundan ho ito ni Corazon Aquino, no? Tapos ni Fidel Ramos, na ninong nitong ub-ub na senator si Robin Padilla. Dahil presidente yung ninong niya, ayun, sa totoo lang, hindi naman talaga nabuhay na bilanggo to si Robin Padilla doon. Kung magyabang, akala mo kung sinong namuhay na bilanggo doon sa loob. Dahil presidente yung ninong niya, ayun, naging VIP siya doon sa loob. Hindi naman talaga namuhay to ng na bilanggo Hindi katulad ng mga natural na mga bilanggo doon. May sariling to doon, kulungan. Ganyan hirap sa atin mga kababayan, kapag artista, kapag kilala, abay hindi hinahalo doon sa mga natural na tao. Bakit? Ginawa ba yung kulungan na yan? Para piliin yung mga nakakulong? So sa bagay, hindi na natin yan pagtataka ng mga panahon ni Duterte. Biro mo ba naman yung mga mayayaman na mga drug lord na nandiyan dyan sa loob? Abay, tinalo pa yung Manila Hotel. Tinalo pa yung 5-star hotel sa ganda ng kanilang mga kwarto. May jacuzzi pa. May studio pa sila na ala beer house. Parang nasa labas lang, may concert pa. Pagkatapos nito ni Fidel Ramos, sinundan po ng isang mas magnanakaw pa. Alam niyo kung sino yun? Kilala niyo ho yun. Tatay ho ito ng isang senator dyan na magnanakaw din. Ako maalala ninyo, nakulong ho itong si Joseph Estrada dahil mandarambong. Ito po yung nagbalik ng bitay. Ang problema lang ng mga panahon na iniisip niya na siguro malapit na siya bumaba, kailangan niya na magnakaw. Inalis po niya yung hatol na bitay para ho pag siya ay napatunayang nagkasala, hindi siya mabibitay, makukulong lang. Pagkatapos ho nito ni Estrada, ay pinalitan ho siya ni Gloria Macapagal Arroyo. Yun ho sinasabi ko sa inyo na isa ding mandarambong. Na nag-uuto naman ngayon dito kay Duterte na tumakbo uling pagka-senator. At sumasama sa mga kilalang tao at nire-respeto ng mga NPA para siya ay makalusot din. Siguro sawa na siya sa kanyang pagiging baka last term na kasi nito ni Macapagal bilang congresswoman, kaya gusto niya na maging senatora. Naalalaman mo talaga na may mga tao talaga na ayaw mawala sa pwesto, ayaw mawala sa kapangyarihan sapagkat yan lamang po ang kanilang magiging sandalan. Kahit na po sila ay may mga kasalanan, minsan nagagamit po nila yan sapagkat marami po mga partido nila na maaring sumaklolo sa kanila. Pagkatapos po ni Gloria Macapagal Arroyo bilang mandarambong, sinundan ho nito ni Benigno Aquino. Itong si Benigno Aquino, ay nako, masasabi ko lang ho dito, noong mga panahon niya, doon yata namatay yung sa 44. At sunod-sunod yung mga nangyayaring gera. Ang mga kapanahunan niya, pero sa bagay, marami hong nagawa itong mabuti. Ito naman lahat ng ito, magmula doon kay Ferdinand, meron naman silang na-accomplish. Hindi natin may tatanggihan. Lahat sila, meron silang nagawa. No? Pero mas marami, sa karamihan sa kanila, bato-bato sa langit, mas marami silang pagnanakaw. Ito na ho, itong inaabangan ko dito.
Ganito magiging topic natin. Itong si Rodrigo Roa Duterte. Best friend ko to. Sa lahat na naging presidente kasi, ito lang yung nag-uri na Diyos. Dahil nga sa feeling niya, siya ay Diyos. Dahil makapangyarihan na siya, ginawa ho niyang mga magnanakaw yung mga kaalyado niya. Maliban na ginawa niyang magnanakaw at mga mandarambong yung mga kaalyado na, yung mga sakop niya, ginawa din ho niyang mga killer, lahat ng mga kapulisan, lahat ho ng mga otoridad na may kakayahang pumatay. Kaya ng mga panahon dito, nagmukha ho tayong mga zombies. Gumaho ho yung Pilipinas sapagkat yung mga pinapatay ho ng kanyang mga inutusan na mga pulis na dapat sila ang pinapatay dahil sila pala yung mga source ng mga drugs. Abay, talagang nagmistula ho tayong mga zombies dito. Kaya nga hanggang ngayon nasasanay pa rin dahil nasa loob ng 6 na taon sinanay ni Duterte na maging siraulo, gago, yung mga pulis dyan at mga militar at iba pang mga nasa gobyerno na hindi sumusunod. Hindi na niya pinagamit ng tamang proseso basta hanggat siya ang Pangulo, pwedeng pumatay. Ito lang yung Pangulo na tinuruan niya na maging kriminal yung mga nasa gobyerno. No? Hindi niya na hinayaan na gusto niya, wala nang batas-batas dyan. Basta ako ang batas. Ayun, nagreklamo sa inyo yung judge. Kung sino man, sabihin nyo sa akin, patumbak ko. Ito na ho yung pinaka-demonyong presidente na nakilala ko. Na nag-ugaling Hitler, nag-ugaling Saddam. Grabe. Kaya ito si Duterte sa totoo lang, buhay pa to. Marami na nag-aabang sa kanya ng mga kaluluwa doon sa impyerno. Marami na talagang nagdarasal na sana matigok na ito sa dami ng kasalanan nitong hinayupak na ito. Alam mo, porkit presidente siya, kung sino na siya mag-utos para magpapatay ng tao. Palibasa, hindi niya pamilya, hindi niya kamag-anak. Pero nabalitaan ko, marami yung mga kamag-anak niya na sangkot sa droga pero ni isa wala hong natumba. Sa pamilya niya. Pwede naman siyang tawagan kamag-anak kami Dami niyang pinatay na drug lord pero yung anak niya hindi niya pinatay. Hindi niya pinatay ito anak niya na talagang 100% drug lord talaga yan, si Baste. Si Baste tsaka itong si Paulo Duterte. Ngayon sa panahon ho ni Ferdinand Marcos Jr. ay hindi pa ho natin ito mahuhusgahan sa totoo lang sapagkat nasa papunta pa lang ho siya sa kalagitnaan ng kanyang termino. Sa administrasyong ito na Ferdinand Marcos Jr. ay nakikita ko na sa akin lang to na nagsisikap naman siya para hindi siya maging mabaho sa pang-amoy ng masa. Ito nga, nung mga nakaraang araw nga, napabalita na balita ko ipapatigil daw magkakaroon daw ng fishing ban. Pinaliwanag naman ho niya, hindi po patitigil yung doon lang ho kayo mangisda, doon sa hindi nilagyan ng mga mga seedling ba yun ng kumbaga sa halaman, mga seedling ng isda. Pero may balita ho nakarating sa atin dito na mayroon po daw siyang tauhan ngayon. Ito ang kanyang pinsan na si Romualdez. Na kunyari ay sila yung nangunguna kada merong nare-raid na mga bigas, si Romualdez ang laging naroroon. Ang tingin ho ng taong bayan, baka daw ito ay nagsisimula na magpapogi dahil baka ito yung patatakbuhin ni Bongbong Marcos sa susunod na eleksyon. Kanya-kanyang diskarte lang ho yan. Kaya siguro pinapalakas din ni Romualdez, nakuha na nga niya yung lakas
tsaka yung magkasama na to ngayon, yung Lakas at tsaka itong grupo niya, nakalimutan ko kasi. Alam niyo mga kababayan, napakarami na hong naging issue. Dito ho tayo pumukos sa dating administrasyon, itong sinundan ho mismo ni Marcos, na kung saan maraming iniwanan na putik. Na kung saan si Bongbong Marcos ho ang sumasalo. Papaliwanag ko lang ho sa inyo Alam nyo, sa totoo lang, naloko ho tayo ng husto nito ni Duterte. Para ho maintindihan lang ninyo. Nitong mga nakalipas na administrasyon, kaliwat kanan ang mga naglalabasang balita tungkol sa korupsyon sa ilalim ng pamahalaang Duterte. Kung maalala ho ninyo yon. Nangyari ang mga katiwalian sa gitna ng kalamidad, habang ang buong sambayanan ay naghihirap dulot ng pandemya o ng COVID-19. Hindi natin hindi natin kailangan sabihin na pagpapabaya, pagsasamantala, pagnanakaw at pangungulimbat ng pondo ng taong bayan sa gitna ng pandemya. Ang isa sa pinaka masamang magagawa ng isang kawani ng opisyal ng gobyerno. Tagos hanggang buto sa kasamaan, eka nga, ang sino mang gumagawa nito. Ang sinasabing overprice ng face shield, face mask, PPE at iba pa, na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, na binili sa isang pribadong kumpanya na konektado sa kaibigan ni Pangulong Duterte. At dati niyang economic advisor to the President. At kinasangkutan ng mga personalidad na malapit kay Duterte. Ang nangunguna sa listahan ng mga maaaring katiwalian, nandiyan din ang balitang overprice sa Sinovac vaccine at mga ambulance ng Department of Health, DOH, na una ng pinauna ng isang pinuna ng isang senator. Mga kababayan, kung maalala ninyo, ito ngang nangyari doon sa usapin noon, yung sa face shield at siya doon sa face mask. Mantakin mo ang mahal bilyon-bilyon. Tapos yung mga ang contact nila, yung mga mismo may connection kay Duterte. Lahat ho na gumagalaw noon, lahat ng mga ay may connection ho kay Duterte. Ibig sabihin lang, alam na this. Yung mga panahon hong ngayon, nakakatakot, pati alcohol. Napakaliit ng alcohol. Biro mo yung dating tag 50, naging 500. Yung mga, sabi ko, grabe. Sinamantala. Sinamantala. Bibili daw, naglabas ng pondo yung ating gobyerno. Nagkakahalaga ng ganito daw. Hinayaan lang ng gobyerno na bumili sila ng ganong halaga. At nakakapagtaka nito sa mismong kaibigan pa niya. Kumbaga, sabi niya, sige na, mahalan mo. Pandemic ngayon, akong bahala. Yung dating presyo mo 50, gawin mo 500, akong bahala. Basta hati tayo. Kung maalala ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, isa din sa naging usapin noon, yung nagmamahalang laptop, may connection din nung si Duterte doon na ibibigay daw sa DOH at Department of Information and Communication Technology o DICT.
Kumuha pa rin sila ng pondo, naglalakihang pondo. Yung laptop na nagkakahalaga ho ng 30,000, ginawa ho nila 60. Okay lang ho sa gobyerno, basta hati pa rin sila. Sobrang lantaran na po yung pang-aabuso nila sa kapangyarihan nila ng mga panahon na yun. No? Naglabas sila na naglabas ng pondo pero yung kalahati puro na sa bulsa nila. Pero hindi naman ginagawa ng mga mayor eh. Oh, sabi nung national government, mga mayor, magbibigay ako sa inyo ng 1,000,000. Kada isang tao, bigyan nyo ng 5,000. O, di nandun na sa barangay. Pagdating kay kapitan, naging 3,000 na lang. Ipinasa kay konsihal, naging 2,000 na lang. O nung namigay na, bigas at dilata na lang. May kasabihan nga, kung ano yung puno, yun din yung sanga. Natural, yun din ang bunga. Mahirap naman na kamatis yung tinanim mo, talong yung tumubo. Eh syempre, kung anong kalakaran ho sa taas, susunod lang ho yung mga nasa baba. Wala naman yung pinagkaiba sa mga lespo na mga buhaya. Kung ano yung team leader, yun din yung mga sumusunod. Kung maalala ninyo, yung mga pondong inilaan para sa labanan ang mga ng pandemic at matulungan na maibsan ang mga paghihirap ng taong bayan, ngunit hindi ginamit. Mga ayuda o social melioration of program o SAP ba yun? Kung di ako nagkakamali, o SAP o funds na hindi naibigay ho sa Department of Social Welfare and Development o mas kilala sa DSWD. Pinili lang ho. Sa pilitan pa. Marami hong mga kababayan natin na hindi, natapos na lang yung pandemic, hindi pa rin po nila nakukuha yung pinangako ng gobyerno sa kanila na tulong. Kung tutusin, yung sa Yolanda lang eh. Yung sa Baguio lang eh. Nangako ang gobyerno na magbibigay. Nakatayo na lang uli na panibagong bahay yung dating naghihinagpis at naghihirap. Wala pa rin yung tulong. Marami yung kapalpakan si Duterte nung panahon niya. Lalong-lalo na ho yung kanyang sinasabi, yung tatawag ka doon sa kanyang 199. Tama, 199 ba yun? Yung tatawag ka para ireklamo yung mga Nako, huwag kayo maniwala doon. Marami yung sumubok niyan. Pero wala hong nagawa si Duterte. Puro lang po siya pagpapapogi, pagpapaganda, pero puro kapalpakan lang. Puro kamo pagnanakaw ang ginawa niya. Kaya noong mga panahon niya, nung nai-issue na, yung mga pagnanakaw ng mga tauhan niya, lalo na si Bongo, na bilyon-bilyon yung nanakaw nitong hudas na tong Tolonges na ito, lapad lang yung mukha nito. Alam yung tsinelas na, alam yung tsinelas na, yung gamit na. Ganun yung itsura nito ni Bongo. Tignan mo yung pag nag-side view yan, parang manggang malapit na mabulok. Diyan pa yung ilong ng amo niya na parang ilong ng demonyo. Kita niya ba yung ilong niya di Duterte? Pag ganunin niya, di ba ilong ng demonyo? Ang kamukha ng ilong ng anak niya. Ngayon ay patuloy na nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Alam niyo mga kababayan, kung titignan lang ho ninyo kung ano po yung mga kahayupan na ginawa nito. Tignan niyo ho itong si Duterte. Nung nabuking ho ni Trillanes na binenta ni Duterte yung lupa, yung pinag-aagawan ngayon ng lupa sa China ni Duterte. Nung pumalag ho si Dilima at maging si Trillanes, binaliktad ho nila gamit yung kapangyarihan nila. Walang magawa eh. Sila yung nasa kapangyarihan eh.
Dahil nabubuking ni Trillanes na itong kanyang anak ni si Paulo Duterte ay drug lord at kasabwat ng China. Sila yung dinadalhan dito ng tulit-tulinadang drugs galing sa China. Ay gumawa po sila ng issue dito kay Trillanes. Kaya lang hindi kaya ni Duterte yung utak ni Trillanes dahil kung sa utak lang, puwet lang itong si Duterte ni Trillanes. Sadyang matalino ho itong si Trillanes at hindi kaya ni Duterte. Sa madaling salita, hindi kaya ni Duterte kung utak-utak lang. Kung bobo lang ito si Trillanes, matagal na hutong nakulong. Hindi ho nananaig yung MPA sa sundalo. Hindi kaya ng commander ng MPA na itong si Duterte yung utak ni Trillanes na isang magiting na sundalo. Biro mo, walang magawa si Duterte. Hindi siya makapalag sa mga sinasabi ni Trillanes dahil totoo. Dokumentado. Kung mali yung sinasabi ni Trillanes, yung pinapahayag ni Trillanes dun sa kanyang vlog, ba't hindi makontra ba't hindi niya kasuhan, ba't hindi niya labanan? Kasi alam ni Duterte na kapag lumaban siya, mas sisingaw pa yung katarantaduhan niya. Mas sisingaw pa yung baho nila. Alalahanin nyo, mas maraming informante si Trillanes dahil yan ay opisyal ng sundalo. Ayaw ni Duterte na pumatol pa. Bakit? Lilitaw at lilitaw yung katotohanan. Biro mo nung siniwalat ho ni De Lima na binenta ni Duterte yung pinag-aagawan ngayon na lupa na inaagaw ni China na pinaninindigan nilang sa kanila pero ang totoo ng panahon ho niya, binenta na po niya yan. Ayon ho ito kay De Lima at napatunayan din ho to ng iba. Kaya nga po, dinidepensahan po ni Robin Padilla, ni Bato at ng mga aso nito, ni Duterte, yung China, yung lupain na yon. Ayaw papasukin nila Duterte yung mga kababayan natin doon ng mga Coast Guard dahil baka magkagera at lumawak yung tensyon at doon magkabukingan na binenta na pala ni Duterte yan sa China. Kaya gustong-gusto ho ni Sara na maging presidente. Bakit? Hanggat buhay pa ho yan si Rodrigo Roa Duterte, gusto nilang tabunan yung kanilang ginawang kawalangian tungkol hudan sa pagbibenta ni Duterte ng lupa ng ating bansa sa China. Yung tinitirikan ngayon, yung pinag-aagawan ngayon. Kaya nagsisikap po si Sara na hindi makulong yung tatay niya. Dahil malaking issue ho to, malaking kasiraan to, malaking ho to sa mga naniniwala sa kanila. Kaya sinisikap po ng mga Duterte na nalagi silang nasa posisyon. Dahil yan lamang po ang paraan para matabunan nila ang lahat ng kanilang mga kawalangian. Tingnan nyo, iniipit ho nila si De Lima. Magmula ho sa judge, biro mo yung abogado tsaka yung judge magkasabwat. Diba? Laro ho yan. Laro ho yan dahil maraming na-accomplish si De Lima, marami silang natutuklasan na pwede nilang ibunyag sa mga tao. Yan po ang laro ng mga tiwali at mga traidor sa ating bansa na mga katulad nito ni Duterte at ni Sara Duterte. Pero hindi po kami nag-aalala dyan sapagkat sabi ko nga, kung si Ferdinand Marcos nga, senyor, na mayagpag ng ilang taon, pero bandang muli, lumabas din ang katotohanan at sila. Kung itong alam ko kaya nanalo to sabi nga ho ito ayon lang ho sa aking natanggap hindi ko po to sinisiguro. Pero marami ho talagang nagsasabi na kaya nanalo itong si Bongbong Marcos. Kung maalala ninyo, kinausap po ng asawa ni Marcos yung smart magic. At mismo yung dating mga humahawak dyan sa Comelec, nagbubunyag na ho ngayon na kahit ito si Duterte, kaya din pala nanalo to dahil sa smart magic. Kaya yung smart magic ngayon, humihingi ng malaking budget. Balita ko, tinatakot na ho ng mga smart magic itong mga politiko. Sige, ipitin nyo kami. Pag kami ay naipit, magsasalita na kami. Marami yung mga politikong kinakabahan ngayon. Dahil yung hinihinging budget nitong Comelec, dapat maibigay nyo yan. Dahil kung hindi,
Maraming malalaglag dyan ng mga politiko at matutuklasan ang mga baho ninyo. Alam nyo ho, marami hong nagsisisi nung naging presidente itong si Duterte. Bakit? Mismo yung mga taong bumoto sa kanya, winalangya niya. Mismo yung mga taong bumoto sa kanya, pinagpapatay niya, yung mga inosente na yun. Sabi nga ng mga magulang, nagsisi kami. Akala namin, matino itong presidenteng ito. Warsak pa pala ito. Talo pa pala nito yung sundalong warsak na galing sa gera. At kahit hindi naman kalaban, pinatumba. Sabi nga nila, natutuwa kami kasi sabi niya, lilinisin niya yung mga taong gumagamit ng droga. Bay, mantakin mo pati hindi gumagamit, nilinis. Papapatayin daw niya yung mga gumagamit ng droga. Abay, biro mo. Yung taong hindi naninigrilyo, hindi umiinom, sinama. Hindi naman tayo galit kasi gusto niyang patanggal yung droga eh. Galit tayo dahil wala sa proseso unang-una. Wala sa hulog. Wala siyang pinagkaiba doon sa isang taong gustong tumulong. Imbes na makatulong siya, lalo pang nakasama. Sa sobrang kayabangan, dahil gusto niyang pabilibin, gusto niyang ipakita sa tao na lahat ng presidente ay talbog sa kanya. Ang resulta, di napahiya siya. O, Duterte, nasan yung sinasabi mo 6 months lang? Ha? Hanggang ngayon, nililinis pa rin ni Bongbong Marcos yung mga droga. Kung talagang ikaw ay totoo sa sinasabi mo lilinisin mo, dapat hindi na problema ngayon ni Bongbong Marcos yung droga na yan. Kung talagang nilinis mo yan, ngayon wala na yan kahit isa. Tapos gusto nyo palabasin na dumating lang si Bongbong Marcos, naging presidente lang si Marcos, may mga droga na naman. Tira-tira mo yan. Yun yung ebidensya na kung saan sinungaling ka. Yan yung ebidensya na kung saan nagpapatunay na ikaw yung sa lahat na naging presidente, ikaw yung pinakamayabang at walang kwenta. 6 months umabot na lang ng 6 na taon. Yabang pa more. Alam mo Duterte, kung ako sa'yo, total matanda ka na lang din. Doon ka na lang sa bahay ninyo, bilangin mo kung hanggang kailan ka na lang mabubuhay. Sa totoo lang, kulang pa buhay mo Duterte para ipambayad sa lahat ng mga kasalanan mo. Kulang pa. Sa lahat na naging presidente, ikaw na ang pinakademonyo. Kung gaano kapangit yung ilong mo, ganun din kapangit yung kaluluwa mo. Lahat ng mga naging anak mo, wala akong nakitang maganda itsura dyan. Lahat mukhang demonyo. Lalo na yung anak mo si Paulo Duterte, hindi pa nagagalit, mukha ng halimaw. Mukha ng nakadrugs ng 1 linggo. Kakaawa ho kasi lahat to ng mga iniwan na mga kalat nito ni Duterte ay si Marcos ho ang sumasagot. Si Marcos ho ang naglilinis ng lahat ng mga kalat nito ni Duterte. Biro mo, nung panahon niya, sabi niya lilinisin niya lahat ng mga drug lord. Iniwan niya lahat ng mga drug lord na pulis na inutusan niyang pumatay. Na ngayon, nililinis naman ngayon ni Marcos. Dahil gumaganda yung performance ni Marcos dahil hinuhuli nga ng administrasyon niya lahat ng mga tiwaling pulis, lahat ng mga hindi sumusunod sa proseso, gusto naman papangitin nito ni Duterte. Alam niyo ba, ang sino rin na nagpapapangit sa image ni Marcos ngayon? Pailalim ho, si Duterte din. Kaya itong dalawa na to, pautakan na lang. Gustong sirain ni Duterte yung image nito ni Marcos. Para ho palabasin na mas maganda pa rin ang Duterte. Pero hindi na ho yan mangyayari at sisiguraduhin ko. Mananalo lang itong si Sara kung gagamitin nila uli yung smart magic.
Pero kung taong bayan ang tatanungin, hindi na ho papayag ang taong bayan na mayroon pang mga kriminal at mga magnanakaw na mga Duterte na makakaupo dyan sa Malacanang, mga MPA. Mga kababayan, ang nakakaano lang ho nito, bakit tayo pumayag na mapasukan ho tayo ng mga kampo ng China? Mga Pilipino ho ito, kung buhay lang ho ngayon si General Luna, pinagpupugutan na ho ng ulo to. Isa na to si Duterte. Ito yung number 1 na pupugutan niya ng ulo. Biro mo ha, talagang hindi ho to naniniwalang may Diyos. Bakit? Paano siya maniniwalang may Diyos? Kasama nga niya yung Diyos, si Kibuloy. Siguro inisip ni Duterte, paano ko maniniwalang may Diyos? Kasama ko nga ang Diyos. Ito nga, nakapang-grade pa nga eh. Kaya alam nyo mga kababayan, may karma din yan. Isa sa mga araw nito, kakarmahin to. Maniwala kayo sa akin. Kakarmahin tong pamilyang Duterte na to. Hindi sa lahat, sabi nga, tulad na sinabi ko sa inyo mga kababayan, sinabi ko na rin to nung panahon ni Tebes. Nakakarmahin ka, darating yung panahon na ilalantad ng Diyos ang lahat ng mga baho mo, kalokohan mo. Kahit gaano ka man kayaman. Ilang taon lang ang buhay natin dito sa mundo. Lahat tayo walang magtatagal dito sa mundo. Kaya ang sinasabi ko dito, yung katotohanan na dapat malaman ng taong bayan. Kaya kung papipiliin ako, Duterte Marcos, mas gugustuhin ko pa dito kay Bongbong Marcos. At least dito sa taong ito, may hustisya. No? Katulad ng mga nangyayari ngayon, marami yung mga pulis ngayon na nasanay ng mga panahon ni Duterte, natira na lang ng tira dahil nga sa akala nila, habang buhay na dyan si Duterte, nasanay sila doon sa hulidap, pang-aabuso, pasok lang ng pasok na bahay na may bahay, patay lang ng patay, hindi nabibigyan ng hustisya kasi si Duterte ang presidente, na ngayon naman po kabaliktaran. Lahat po ng mga abusadong pulis, lahat ng mga hindi sumusunod sa proseso ay pinapanagot na po ng administrasyong Marcos. Kaya nga galit na galit ngayon itong si Duterte pa ilalim. Kasi iniisip niya, parang nagmumukha tuloy akong masama kasi lahat ng mga pulis na yan, dati pumapatayan, hindi nakukulong kasi nandiyan pa ako. Pero ngayon, nakulong na lahat at nanagot na. Alam nyo mga kababayan, kung bubuksan lang ho natin mga isipan natin, hindi po ako nagsasabi dito ng pawang sa akin lang. Katotohanan nung ba't hindi nyo buksan sarili nyo? Ang puso nyo, ang isip nyo, na mga MPA yan. Gusto nyo ilang beses ko pa ditong ipakita yung video na nagsisisigaw yung mag-ama na yan? Sabi nila, nung mayor pa yan si Duterte, hindi pa naman presidente. Mga tanga pala kayo Mga tanga pala kayo Anong kaibahan nung mayor pa siya at presidente na siya? Pinag-uusapan natin dito, may connection sila. At ngayon siya na ngayon nangunguna ngayon at siya na ang tumatayo na leader ngayon ng NPA. Ang laro ho nila ganito, papakita ko sa inyo. Ang laro ho nila ganito, kunyari magkakaaway sila. Kunyari, para humalito tayo. Yan pong estilo nila ngayon. Lalong-lalo si Castro at saka itong si Sara. Kunyari lang ho yung mga yan magkaaway. Sabi, hindi kita nire-respeto para ho yung isip ng tao. Teka, ano nangyari? Mabibilog ho nila ang ulo ng lahat pero hindi po si Epifanio Labrador. Meron po silang laro na dapat ninyong malaman. Kaya sabi ko nga, pag hindi nag-ingat ito si Marcos, ibabaon at ibabaon ito pailalim. At hihilain to pailalim ng mga Duterte para lumabas na siya ang pangit yung kanyang administrasyon at maganda ang mga Duterte. Mga kababayan, bago po tayo magtapos ito sa ating programa, gusto ko lamang po na sabihin sa inyo, sana po masuportahan niyo po yung isang channel natin
yung Epipanyo Labrador, the Extreme Commentator. At sana ho mag-subscribe na din po kayo doon. At doon po tinatalakay din ho natin yung mga maiinit na talakayin na kung saan doon po ay talagang binubuhuso natin doon yung mga dapat na marinig ng ating mga kababayan. Sana ho ay masuportahan ho ninyo. Muli, Epipanyo Labrador, the Extreme Commentator. Muli po sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inambayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.